Magandang gabi po muli mga kapatid. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang araw ng ating simbang gabi. Ang punong tagapagdiwang ng banal na misa ay si Reverendo Padre Jonathan Noel Mojica, Parochial Vicar ng Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat para sa pambungad na awitin. Kalangitan, maganap sang kalupaan, narito ang poong mahal, darating upang tulungan ang mga dukha niyang hirap. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin ho natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Naamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sa lupa'y kapayapaan at
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang iyong salita na ibinalita ng anghel ay maging taong totoo sa sinapupunan ng mahal na birhen. Ipagkaloob mong kaming sumasampalatayang siya'y ina ng Diyos, ay matulungan niyang dumalangin sa iyo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo at makinig sa salita ng Diyos. Unang pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Noong mga araw na iyon, tinawag ni Jacob ang mga anak niya at kanyang sinabi, "Kayo mga anak, magsilapit sa akin. Ako'y inyong ama ay sumandaling dinggin. Ikaw, Juda, ay papupurihan niyong mga anak ng ina mong mahal. Hawak mo sa leeg ang iyong kaaway. Lahat mong kapatid sa iyo'y gagalang. Mabangis na leon ang iyong larawan, muling nagkukubli matapos pumatay. Ang tulad ni Juday, liyong naghihimlay, walang mangangahas, lumapit sinuman. Hawak niya'y setrong, tuon sa paanan, sa gisag ng lakas at kapangyarihan. Ito'y tataglayin hanggang sa dumatal, ang tunay na haring dito'y magtatangan. Ang salita ng Diyos. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Turuan mo yaong haring humatol ng katuwiran, sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan, upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan, at pati sa may hirap maging tapat siyang tunay. Mabubuhay siyang marangal at sasagana Ang lupain nawa niya'y umunlad at managana, maghari ang katurungan sa lupain nitong bansa, maging tapat itong hari at paghatol sa mahirap, at ang mga taong walay pag-ukulan ng paglingap. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Yaong buay na matawid sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak, mula sa ilog ng Euphrates sa daigdig ay kakalat. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Nawa yaong kanyang ngalan ay huwag nang malimutan, manatiling laging bantog na katulad nitong araw, nawa siya ay purihin ng lahat ng mga bansa. At sa Diyos sila'y lahat dumadalangin, hari nawa pagpalain kaming lahat, tulad niyang pinagpala. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman.
karunungan ng may kapal, tanayong pangasiwan, halina't kami turuan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ito ang lahi ni Hesukristo na mula sa angkan ni David, na mula naman sa lahi ni Abraham. Si Abraham ang ama ni Isaac, si Isaac ang ama ni Jacob, na ama ni Juda, at ang kanyang mga kapatid. Naging anak naman ni Juda kay Tamar sina Fares at Zara. Si Fares ang ama ni Esrom, at si Esrom ang ama ni Aram. Si Aram ang ama ni Aminadab. Si Aminadab ang ama ni Nason, na ama naman ni Salmon. Naging anak ni Salmon kay Rahab si Boaz, at naging anak naman ni Boaz kay Ruth si Obed. Si Obed ang ama ni Jesse, na ama ni Haring David. Naging anak ni David si Solomon sa dating asawa ni Urias. Si Solomon naman ang ama ni Roboam. Si Roboam ang ama ni Abias. Si Abias ang ama ni Asa. Si Asa ang ama ni Josaphat. At si Josaphat ang ama ni Joram, na siya namang ama ni Osias. Itong si Osias ay ama ni Jotam, na ama ni Akas, at si Akas ang ama ni Ezekias. Si Ezekias ang ama ni Manases. Si Manases ang ama ni Amos, na ama ni Josias. Si Josias ang ama ni Jeconias at ang kanyang mga kapatid. Panahon noon ang pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia. Matapos ang pagkakatapon sa Babylonia, naging anak ni Jeconias si Salatiel, na ama ni Zorobabel. Si Zorobabel ang ama ni Abiud, na ama ni Eliakim. At si Eliakim ang ama ni Nasor. Si Nasor ang ama ni Sadok, na ama ni Akim. Itong si Akim ang ama ni Eliud. Si Eliud ang ama ni Eleazar. Si Eleazar ang ama ni Matan, na ama ni Jacob. Si Jacob ang ama ni Jose, na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus, na tinatawag na Kristo. Sa makatwid, 14 ang salinlahi mula kay Abraham hanggang kay David. 14 mula kay David hanggang sa pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia. At 14 din mula sa pagkakatapon sa Babylonia hanggang kay Kristo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ho ang lahat. May naalala ka ba sa mga binasa na pangalan? Salmon, gutom na ho yata, no? Madaming pangalan. At kung titignan natin ang ating ebanghelyo, ito ang salinlahi ni Jesus. Naririnig natin na si Jesus ay mula sa lahi ni Haring David. Kaya may mga pagkakataon sa ebanghelyo, hindi ba sinasabi tawag kay Jesus, anak ni David, mahabag ho kayo sa akin. Si Jesus, ang Diyos na nagkatawan tao, pumasok sa ating kasaysayan. At kasama ng pagiging tao ay ang pamilya. Hindi ba? Wala naman ho siguro ditong putok sa buho lang no? Lahat tayo may pinagmulang pamilya. At kung titignan natin, ang pamilya ay hindi perpekto.
Kung titignan din natin ang salinlahi ng lahi ni Jesus nang siya ay pumasok sa ating kasaysayan, it was not a perfect family tree. It was not a perfect lineage. May mga kahinaan din. May mga pagkukulang din. Hindi ba tulad ng bawat pamilya natin, may kanya-kanyang pagkukulang din? Wala naman ho siguro ditong perpekto ang pamilya. May mga kahinaan. Pero kung titignan natin na ang lahing ito ay pinagpala, bagamat mahina, dahil sa presensya ng Diyos. At ganoon din sa buhay natin at sa bawat pamilya. Oo, may mga kahinaan ang bawat pamilya natin, may mga pagkukulang. Pero kung ang Diyos ang pumapasok sa pamilya at buhay natin, nagiging mapalad ang buhay natin. A family that is blessed it is when Christ enters that family. Kaya maganda, no, sa pagdiriwang natin ng ikalawang gabi ng mga simbang gabing ito, ay sana unang makita natin na ang pamilya ay biyaya sa buhay natin. Kahit may kahinaan, kahit may pagkukulang, family is a gift. Paano naging gift? Because you do not choose the gift. It is freely given to you. Ngayon kasi, di ba, gusto natin, may wish list, no? Lalagay mo ano yung gusto mo, ano yung nais mong matanggap na regalo. Pero hindi ba, ang regalo hindi naman hinihingi eh. Di ba? Wala naman sigurong nangihingi ng regalo eh. Medyo ngayon, nauso na ngayon eh. O, regaluhan mo ako ha. Nauso ngayon, magpaparamdam. Di ba? Magpaparamdam sa Facebook. Sabihin, kamusta mga ninong at ninang? Pero hindi ba? Kung babalikan natin ang pagiging regalo o ang regalo, hindi ito hinihingi. Kusang binibigay. Hindi mo pinipili, kaya nga nakabalot eh. Surprise! At sana, makita natin na ang pamilya natin, hindi natin pinili, binigay ng Diyos sa atin. Pinagkaloob ng Diyos sa atin. Pero minsan, oo may kahinaan, oo may mga pagkukulang, pero sana makita natin na ang pamilya ay biyaya ng Diyos at regalo ng Diyos sa atin. At binagpapala ang bawat pamilya kung naroon ang presensya ng Diyos. Maganda rin na mapansin natin sa ating ebanghelyo na binabanggit sa atin ang salinlahi ni Jesus dahil pinapaalalahanan tayo sa isang magandang realidad na pinagdiriwang natin at pinaghahandaan natin sa mga simbang gabing ito na ang Diyos ay nagkatawang tao, pumasok sa ating kasaysayan, naging isa sa atin. Kaya sa pamamagitan ni Jesus, siya ang paalala ng presensya ng Diyos. Kaya maganda sana sa paglalakbay natin, no, sa panahong ito ng simbang gabi, ay makita ang presensya ng bawat isa. Hindi ba? Lalo na sa mga panahon na to, di ba? Etong linggo to, uso yung mga Christmas party, no? Sa susunod na mga linggo, yung mga family reunion. Darating na naman yung tita mong tatanong sa'yo, kailan ka ikakasal? O may boyfriend o girlfriend ka na ba? Sasabihin sa'yo, uy, pumayat ka. Uy, tumaba ka. Aralin mo na lang paano sasagot, ha? Ngitian mo lang. Hawakan mo sa balikat
at pisilin mo ng mahigpit na mahigpit. Pero hindi ba sa pagkikita ng bawat miyembro ng pamilya, we are expressing presence to one another? Because God is present for us. He is there for us. Narito siya para sa atin. Narito siya para makilakbay sa atin. Narito siya para makiisa sa atin. Tulad natin, maliban sa kasalanan. Kaya ang ebanghelyo natin, paalala sa atin, oo, minsan magulo. Pamilya natin, buhay natin. Pero pag andyan ang Diyos, nariyan si Jesus, pinagpapala ang buhay natin. Dahil si Jesus, ang presensya ng Diyos, ang salita ng Diyos na nagkatawan tao, kasama natin, kalakbay natin, pinagpapala ang buhay natin. Kaya sana sa ikalawang gabi ng ating mga simbang gabing ito, makita natin ang biyaya ng pamilya. Yes, family has its own weaknesses, but we have to appreciate it as a gift because it is a gift that God has given us. Minsan, may imperfections, but allow the Lord to heal that imperfections in wounds, even in our families. Allow the Lord to bring healing into your own families. At pag nariyan ang presensya ng Diyos, pinagpapala ang buhay natin. Dahil ang buhay na wala ang Diyos, magulo. Pero pag ang Diyos, nariyan ang kapayapaan, nariyan ang pagiging kalmado. Dahil ang Diyos ay present para sa atin. Amen. Pagsitayo po ang lahat. Humiling tayo sa ating Diyos Ama. Mga kapatid ng pusong bukas, sa kanyang karunungan habang ating hinihintay ang pagdating ng kanyang anak. Manalangin tayo, Ama, ituro mo sa amin ang landas ng iyong karunungan. May pamalas nawa namin inyong simbahan. May pamalas nawa namin sa inyong simbahan ang iyong karunungan at pag-ibig. Ama, sa aming tapat na paglilingkod sa isa't isa, manalangin tayo. Ama, ituro mo sa amin ang landas na inyong karunungan. Gabayan mo ang aming mga lingkod bayan sa kanilang mga tungkulin. Manalangin tayo. Ama, ituro mo sa amin ang landas ng inyong karunungan. Itinataas namin sa iyo, Ama, ang aming mga pasanin at pagdurusa. Tulungan mo kami sa pamamagitan ng iyong mapagmahal at makapangyarihang karunungan. Manalangin tayo. Ama, ituro mo sa amin ang landas ng iyong karunungan. Yakapin mo ang sa inyong mga bisig, ang mga napayapa naming mahal sa buhay. Manalangin tayo. Ama, ituro mo sa amin ang landas ng iyong karunungan. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Ama, ituro mo sa amin ang landas ng iyong karunungan. O Diyos aming Ama, ginagabayan mo sa iyong karunungan ang sannilikha. Halina at ituro sa amin ang landas ng iyong karunungan habang matyaga naming hinihintay ang iyong pagkakatawan tao. Sa iyong anak na si Jesus, ang aming dakilang manunubos. Amen.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa inyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalin. Nawa ang paglukob ng banal na Espiritu na pumuspos sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang. Kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin."
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo.
sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo sa banal na hain, lagi nawa naming madama ang iyong kagandahang loob upang kami magkamit ng kaligtasan, pakundangan sa pagkakatawang tao ng iyong anak. Ngayong aming ginugunita ang kanyang ina sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po tayo. Sa punto po na ito ay atin pong pasasalamatan ang mga nag-alay, mga nagbasa, ang mga sponsors na tanggapan. City Budget Office, Office of the City Accountant, Office of the City Auditor, Office of the City Treasurer, City Planning and Development Office, Public Employment Services Office, Bureau of Permits and Licensing Office, Hawkers Division, Christian Workers Multipurpose Cooperative, Office of Honorable Irma C. Alfonso Huson. Pinasasalamatan din po natin ang lay ministers, altar servers, music ministry, greeters and collectors, Brother Adrian Hapa, liturgy head of Quiapo Church. Gayon din po ang ating sign language interpreter na si Brother Jesse James Posadas. At ang overall coordination ng Department of Tourism, Culture and Arts of Manila. At sa inyong lahat na dumalo sa ikalawang araw ng ating simbang gabi. Sa ngalan po ng ating Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso at Vice Mayor Angela Lay Chi Atienza, ay taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyo. Reverendo Padre Ramon Jonathan Noel Mojica, Parochial Vicar ng Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno, sa pagdaraos ng ikalawang araw ng simbang gabi. Magsitayo po ang lahat. Magandang paalala sa atin ang ating pagbasa at ang ating pagninilay. Ang pamilya, bagamat sugatan, bagamat mahina, bagamat may pagkukulang, regalo pa rin ng Diyos. Bagamat may sugat, hayaan mo na pasukin ng Diyos ang iyong pamilya para ang sugat ay maghilom. Dahil kung nasaan ang presensya ng Diyos, ang dala niya ay paghihilom. Kung nasaan na si Jesus na kasama natin, God heals our wounds, even wounds in the family, wounds brought about by the family. Si Jesus ay narito. Si Jesus ang kasama natin. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan. Salamat sa Diyos.